Ganito raw dinadaya ng mga contractor ang flood control projects. Isa to dun sa mga modus na ikinuwento sa akin ng isang source na humiling na panatilihin namin siyang anonymous, pero may ganito na rin na ni-report si Senator Ping Lacson recently. So isa sa paraan ng flood control ay yung paggawa ng dike o yung pinapataas yung hangganan ng ilog on either side o yung riverbank para mapigilang umapaw yung tubig kapag malakas ang ulan. Ginagamitan niya ng tinatawag na steel sheets o sheet piles bilang reinforcement. Sabi ng source namin, nasa 9 to 12 meters ang standard na haba ng bawat piraso ng sheet pile, depende dun sa lalim ng body of water na gagawa ng pader. Sabi ng source namin at sabi rin ni Senator Lacson, minsan daw sa halip na 6 meters yung bahagi ng sheet pile na nakabaon dun sa riverbed, ginagawa ng contractor na 3 meters na lang. So imagine nyo na lang na itong mga popsicle stick na to ay yung steel sheets o sheet piles. Okay, so try natin visualize using these brownies as a model. So let's say instead of 9 meters, they make it, for example, 7 meters. Ayan. So let's cut that part. Okay. So shorter siya, for example. Ayan. So pantay sa taas. Pantay siya sa itaas, but sa ilalim, mas maiksi yung part na magsisink sa riverbed. Yung ilulubog nila. Yung sheet piles pa naman yung nagsisilbing pinaka-core ng structure. Siya yung nagde-determine ng stability. It's meant to prevent the collapse or yung pagguho ng structure, especially since matubig nga yung area. So as you can imagine, the resulting structure kapag dinaya yung lalim ng baon ng mga sheet piles, medyo questionable yung stability niya. So paano to nakakalusot? Yung mga road projects kasi o kaya mga building, madaling i-inspect yun kasi nandyan lang naman, di ba? Madali lang puntahan at kilatisin. Pero itong mga to ay nakalubog sa tubig at hindi lang sa tubig, dun pa sa riverbed, sa ilalim ng ilog. So far wala pa namang naka-figure out ng paraan para sisirin at halukayin yung mismong riverbed to inspect kung tama ba yung haba ng nakabaon na sheet pile. So imagine tayong taong bayan, we're paying for 9 to 12 meters for every sheet pile, and then what we get is only at best 6 to 9 meters kung talagang minus 3 meters nga yan. To be clear, may iba pang paraan kung paano dinadaya ng mga unscrupulous contractors yung mga flood control project. Pero ito kasi yung paraan na shinare sa amin ng isang reliable source at saka corroborated din ni Senator Lacson. To name names kasi, kami mga reporter, kailangan namin makahanap ng mga sources who are willing to go on record. Ibig sabihin yung masasabi namin kung sino sila, anong pangalan nila, anong connection nila dun sa project, or kung anonymous man sila, dapat marami sila. Tapos kakalap din kami ng mga dokumento at iba pang ebidensya para makapaghain kami sa inyo ng kumpletos rekados na ulat. So yan muna for now. If you wish to support our work of investigative journalism, malaking bagay na kung i-download nyo yung aming app, nandyan yung QR code sa screen niyo.